ang lumabas pa mga kababayan ngayon sa publiko, do sa mga DD-shit, parang bayani pa eto pong si Chis Escudero. Dahil nga pinangalanan daw, etong si Romualdez. Di ba gaya nga ng sabi ko sa inyo noong nakaraan, hindi ba mas maganda na kaysa magturuan kayo, pare-parehas na lang kayong makulong? Kung sakaling mapapatunayan kayo, nasangkot kayo? Diyan sa mga kickback na ganyan, diyan sa mga insertion na ganyan, sa mga pagtanggap ng donasyon sa mga kontraktor na may ongoing na proyekto sa ating gobyerno, di ba mas maganda pag napatunayan na talagang guilty kayo, magsama-sama kayong makulong para nang sa ganun mabawasan yung kurap. Di ba mga kababayan? So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating video galing po mismo sa Facebook page nito pong si Chis Escudero. Sabi po dito, sana'y maging mapanuri tayo, huwag dali-daling magturo at manghusga. Huwag tayong sumabay, kumampe at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. So ito, pakinggan po natin. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Parang ang dating ngayon, si Chis Escudero pa ngayon, yung parang bayani. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Hindi nga Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, natatalakay natin yung mga issue na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Alam nyo, lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung totoo man, yung mga aligasyon kay Martin Romualdez, anong mas mabuti niyang gawin? Harapin niya ito, patunayan niya na inosente siya. Pero kung mapapatunayan na siya po ay nagkasala, dapat siyang makulong. Dapat siyang magbayad mga kababayan. Hindi pwede na porket pinsan siya ng presidente, makakalusot at makakaligtas po siya sa kanyang pinasok na kalokohan. Ano po pagdating sa pananalapi ng pera ng mamamayang Pilipino? Pagdating sa pagtampalasan ng pera ng taong bayan. Ngayon, tama ba yung ginawa ni Chis Escudero na nagturo siya na nagturo? Tinuro niya ng itinuro itong si Romualdez? Siyempre mga kababayan, ito nga yung matindi dito Kung sino pa yung nagtuturo, siya rin yung may putik sa likod. Diba? Kung sino yung namamaturo ng putik sa iba, may putik din sa likod. Ngayon, sa totoo lang, parang ang dating dito sa ginawa ni Chis Escudero, parang nagpakabayani pa siya, kahit hindi naman dapat. Kasi siya, kahit siya mga kababayan, kung tutuusin, may kailangan din po siyang dapat sagutin. Lalo na, at napakalaki nung insertion po na hinahabol sa kanya ng mamamayang Pilipino, 142 billion pesos. Diba? So ngayon, ituloy natin. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, nabanggit na nga ipapatawag na nga sa Senado ano pa ba gusto mo? Huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat na... Pero mga kababayan, ito isipin niyo po mabuti Sinasabi niya hindi daw po siya kakampi ni Martin Romualdez, pero sa panahon po kasi nila, naging laganap yung mga insertion mga kababayan. Speaker, si Romualdez, at Senate President naman, itong si Chis Escudero. At saka po hindi biro, yung 142 billion pesos na insertion na ginawa po niya, mga kababayan. So ngayon, bakit parang ang dating kasi, ipinapasisi niya lang lahat kay Romualdez yung pananagutan. Di ba kahit siya, may pananagutan din po siya. Hindi sa kinakampihan natin si Romualdez. Gaya nga ng sabi ko kanina, kung mapapatunayan at may ebidensya naman po sila na talagang guilty, etong si Romualdez, dapat magdusa at makulong etong si Romualdez. Pero parang ang dating kasi sa sinasabi ni Chis Escudero, parang ipinapasisi niya lang kay Romualdez mga kababayan yung pananagutan at sinasabi niya ngayon,
hugas kamay na hindi siya kakampi at kaisa ni Romualdez. Pero sa panahon nila na siya ay Senate President at Speaker etong si Romualdez, naging talamak yung mga insertion. Ano po, lalo na nung pinag-uusapan yung budget for 2025. Ngayon ituloy natin. Ang panglilin lang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ngayon mga kababayan, bukod po dyan, may nakita tayong balita na talagang syempre kailangan mo magpakabayani. Eto, di ba may lumabas na balita na eto pong si Chis Escudero ay parang sinampahan or sasampahan ng ethics complaint. So sabi dito mga kababayan, ayon daw po kay Chis Escudero, yung daw pong ethics complaint ay kabayaran daw po sa pagbanggit ko kay Romualdez. Yan yung sabi niya mga kababayan, parang ang dating, kaya siya sinampahan ng ethics complaint kasi dahil daw dinawit niya at binanggit niya etong si Romualdez. Parang ang dating nga nagpakabayani pa siya dito. So sabi po dito mga kababayan, hindi na raw ikinagulat ni Senador Chis Escudero ang ethics complaint na inihain laban sa kanya nitong Huwebes, October 2. May kinalaman ang reklamo sa kaugnay umano niya sa government contractor na nag-donate ng 30 million sa kanyang 2022 senatorial campaign. So ngayon, may kinalaman ba kay Romualdez yan? Siyempre wala. Kasi unang-una, hindi naman kasama si Romualdez na tumanggap ng 30 million na donasyon sa campaign funds ni Chis Escudero. So kaya po siya sinampahan ng ethics complaint dahil po dyan mga kababayan, tumanggap siya ng pera sa isang contractor na may ongoing na proyekto. Ngayon tuloy natin, sabi pa dito, isinampa ang reklamo ng isang abogado at publisher na si Eldridge Marben Aceron. Ani ni Escudero, isa itong political retribution dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at pagbubunyag sa katotohanan. Hindi ko na ito ikinagugulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag sa katotohanan. This is just part of the harassment from his minions. This is not about ethics. This is political retribution. Giit ni Escudero sa post sa kanyang official Facebook account. Dagdag pa niya, ang reklamo laban sa kanya ay bahagi pa rin ng script at desperadong paraan para itago ang katotohanan. Sa tingin niyo mga kababayan, yan ba ay kagagawa ni Martin Romualdez? Hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez, pero sinasabi lang natin yung totoo na dapat kasi bago sana magturo si Chis Escudero, tingnan muna niya yung putik niya sa likod. Kasi nga, ako sumasang-ayon ako na kung mapapatunay may kasalanan si Romualdez, kung may sapat namang ebidensya, dapat siya makulong. Ganon din dapat, etong si Chis Escudero, hindi pwedeng malilinis yung pangalan ni Chis Escudero dahil lang sa idinawit at pinangalanan niya etong si Romualdez. Kung maaari nga, dapat silang dalawa makulong Diba? Kung mapapatunayan na sila pong dalawa ay guilty, dapat dalawa silang makulong. Hindi pwedeng si Romualdez lang at si Escudero ligtas. Tandaan po natin, tumanggap siya ng 30 million donasyon galing po sa isang contractor na may ongoing na proyekto sa gobyerno. At yan po ay possible na kapag ka napatunay na siya ay guilty dyan, posible po siyang makulong. Ano po, at syempre, posible din siyang matanggal sa posisyon po niya bilang senator. So ngayon ituloy natin mga kababayan, sabi pa dito, I will expose it for the political motivated sham. Sabi dito that it is. Sabi dito, selective justice, labanan ng script ni Martin Romualdez, etc. Noong Lunes, Setyembre 29, inakusahan ni Escudero si Romualdez na siya umanong nasa likod ng scripted at sarswela na pagbaling sa Senado ng SISE sa mga maanumalyang flood control project. Dagdag pa ng dating Senate President, si Romualdez din umano ang nasa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So kaya pala hindi mo tinrabaho. Kasi kahit sabihin mo na hindi ka kaalyado at kasapi ni Sara Duterte, kitang-kita ng taong bayan yung pagpapapansin mo kay Sara nung si Sara ay nasa Senado. Kulang na nga lang, palakpakan ka ni Sara, nakatutok lang yung camera Diba? So ngayon mga kababayan, ito yung
mga paraan ng pagpapabayani ni Chis Escudero. Kasi nga, baka mamaya naghahangad pala maging Vice President ni Sara. Kaya pala ganun mga kababayan. Or di kaya naman baka naghahangad maging presidente sa darating na 2028. Oops, hindi po sa akin ang galing yan. Eto, pakinggan natin. Ito po ay matagal ng interview ng ina daw po ni Miss Heart Evangelista. Ito naman po ay nakapublic na. At ito po mga kababayan ay napakarami na ng shares. Nasa 1,200 at nasa 700 comment mga kababayan. So ngayon ito i-play po natin. Mr. Escudero, I guess has some kind Mr. Escudero, I guess has some kind of power that he can totally manipulate. You tell someone so naive, I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and chu. Hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. I simply wish he could find someone. Ano yung sabi dito? Ano yung sinasabi ng nanay ni Miss Heart Evangelista noong 2013? Ano daw mga kababayan, nangangako daw itong si Chis Escudero na someday magiging presidente daw siya at makakapag-ano daw siya ng bilyon-bilyon na, alam nyo na kung ano yon. Siguro kaya pala ganun yung siguro yung pagpapa-impress kay Sara Duterte, kasi nga mga kababayan, baka naman naghahangad maging vice president ni Sara Duterte o baka naghahangad maging presidente. Kasi nga, baka pag na-impeach itong si Sara, halimbawa, kung sakaling pag-usapan ulit yan, sa 2026 mga kababayan, baka siya yung patakbuhin ng kampo ni Digong bilang presidente mga kababayan. O di matutupad niya na yung chu na pangako niya. Diba? So ngayon mga kababayan, tuloy natin. Own age, and as they say, find someone his own size, so to speak, and not to do this to my daughter. Sabi dito, paano kaya niya kikitain ng bilyon? Di naman naabot sa bilyon ang sweldo ng presidente. O diba? Yun nga sabi dito, 2013 GMA interview with the Heart Evangelista's mom. Resurface, dati pa pangarap ni Chis na magpresidente. Ang tanong, paano niya kikitain yung sinasabi niyang ipinapangako niya na bilyon-bilyon? Alam naman natin ang sahod ng presidente mga kababayan na hindi pa nga umaabot ng milyon. O wala pa nga ata sa kalahating milyon. Saan niya kikitain yan? Siyempre alam niyo na kung saan yun mga kababayan, di ba? So yan nga po yung mga dahilan kung bakit posible o posibleng mga dahilan di umano kung bakit gano'n na lamang yung pagpapapansin ni Chis Escudero sa Senado nung nakaupo dun sa kanyang likod etong si Sara Duterte na ngayon ay lumalabas etong si Chis Escudero na parang bayani pa dahil pinangalanan etong si Romualdez. Maliwanag naman mga kababayan na kung meron mang dapat makulong dito, hindi lang naman dapat si Romualdez, kung hindi dapat silang dalawa. Kasi sa panahon po nila naging laganap yung mga insertion na ganyan. Lalo na kung may mapapatunayan, may ebidensya na makakapagturo na talagang sangkot dyan itong si Romualdez at itong si Escudero, dapat talaga silang makulong dyan. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung wala po makukulong na mga politician, sa issue pong ito, ano na lang ang sasabihin ng taong bayan? Ano na lang ang sasabihin ninyo? Diba sa ating gobyerno? Kaya dapat may makulong po dito. Ano po ngayon? Ituloy natin yung usapin na yan mga kababayan. Kanina may nakita po tayong balita. Sabi po dito, ayan, kapapasok lang, pinadalhan ng Commission on Election ng Shokus Order si Senador Francis Joseph Chis Escudero ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia sa ipinadalang mensahe sa DWAR, Abante Radio o radyo. Dagdag pa ni Garcia, kailangan magpaliwanag ni Senador Chis sa umanay pagtanggap ng 30 million na campaign contribution mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Binigyan ng COMELEC si Senador Chis Escudero ng 10 araw para magpaliwanag. So hindi po yan political motivation, political retribution, yan po ay sadyang dapat sagutin ni Chis Escudero. Yung sinasabi niya kanina na yung ethics complaint laban po sa kanya, dahil po dun sa 30 million na tinanggap niya galing po sa isang kontraktor, dahil daw po sa kaya siya ginaganon, dahil ibinulgar niya itong si Chis Escudero, wala pong katotohanan yan. Yan po ay dapat niyang sagutin. Yan po, siya ang gumawa niyan, siya ang tumanggap ng donasyon, wala siyang ibang taong dapat sisihin sa issue po na yan. Ano po, kung hindi, sarili niya, bakit niya tinanggap
donasyon galing sa isang kontraktor. Diba mga kababayan? So kayo, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo mga kababayan hinggil po dito sa drama ni Chis Escudero na kaya pala nagdadrama ng ganyan, pangarap maging presidente in the future para nga naman makapagbigay ng bilyon-bilyon. Ang tanong, saan niya kukunin yung bilyon-bilyon na yon? Wala pang ang bilyon yung sahod ng presidente. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.